Maayong odto mga kapaglaom among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini boss nga higala Analiza La Victoria. Karon pinakaunang adlong igpapahulay sa tuig 2025 pitsa bulan. Pitsa 4 sa bulan sa Enero tuig 2025. Among ihatod diha kaning mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og buhing paglaom. Uban ang puwersa sa katawhan sa Dios kininyong kapaglaom, Miguel Layesha Dumancas. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ilasayang gahom sa atong kinabuhi. Ug uban kita sa pagsaksi sa imong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, NCMC Mega Church ginagurahan og opisyal nga pag-ablihan sa publiko sugod Enero 2025. Komprehensibo nga Bible study training ipahigayon sa CPM, kadasig sa mga kababaihan mas gipalikod. Pagkapot sa usa ka inklusibong munisipyo sign language training program gibmugna alang sa Bayaw LGU. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom, isip dakong pasalamat sa atong buhi nga Dios, ang North Central Mindanao Conference giinagurahan ang mega church sa Igpitopol, Misamis Oriental og opisyal ng pag-ablihan sa publiko sugod Enero 2025. Ani si Kapulaong mo G. Elieso alang sa report. Dakong pasalamat sa inaugurasyon sa North Central Mindanao Conference Mega Church gilusad dinhi sa barangay Igpit-Upol, Misamis Oriental. Dakong kalipay ang nabati sa atong mga kaisuunan human nga formal na nga giablihan ang usa sa atong simbahan sa North Central Mindanao Conference nga nahimutang sa Igpitopol, Misamis Oriental. Ug kini pagatawagon nga Mega Church ug kini gituuhan nga hingpit nga pag-aablihan karong Enero tuig 2025. Kining mega church sa NCMC nasugdan ni namo early last year apan dugay namo na human gumikan kay ang atong building permit dugay man pod na approve. So once na approve na nakapadayon mi og trabaho hangtod nahuman ni last September this year. O karon na inugurahan na with Pastor Mamerto Gingging. Dalaygon ang Dios nga atong mega church human na gyud. Ang occupancy permit na lang ang ipaabot. Ma-release ang occupancy permit kay it's ongoing, ginaproseso, musugod o pwede na pagasimbahan dito. Nagpasalamat kaming dako tungod sa panagiusa sa pagampo ngadto sa Ginoo nganong gigasahan ang NCMC niini nga mga bahina. Ug ako nagtuo susama gyapon sa ubang mga area na idaghang panalangin nga gihatag sa Ginoo. Isdras 1:3 nagingon, bisan kinsa nga anaa sa taliwala kaninyo sa tibuok nawong niining yutaa, ang Dios magauban kaniya ug paadtua siya ngadto sa Jerusalem nga anaa sa Huda ug patukura sa balay ni Jehova. Ang Dios sa Israel, siya mao ang Dios nga anaa sa Jerusalem. Kalipay sa Dios ang paghatag ug himaya ngadto kaniya. Kini si Muji Elieso alang sa Bispa Live News and Commentary. Usa gayud sa kalipay sa atong iglesia ang makita nga mas midaghan gayud ang mga sumusunod ni Kristo ug mas napakalap ang mensahe sa kaluwasan pinaagi-usab sa pagdaghan sa iyang balay alampuanan. Congratulations, NCMC. Sa laing bahin, komprehensibo nga Bible study training gipahigayon sa ZPM
kadasig sa mga kababaihan mas gipaligon. Ang mga makapaika gayon nga balita igahatag dito paglaom Sandra Day Batubalunos. Kapaglaom Sandra. Sa temang I Will Go, Reach My World, mga kababainhan din sa Zamboanga Peninsula Mission maikagon nga mitubag sa tawag alang sa gipahigayon nga comprehensive Bible study training niining hinapos nga adlaw sa bulan sa Nobyembre. Tumong sa pagsangkap sa mga kababainhan, ang Women's and Family Life Department sa Zamboanga Peninsula Mission mipahigayon og usa ka komprehensibo nga Bible study training miadtong katapusang adlaw ipapahulay sa bulan sa Nobyembre dinhi sa ZPM Function Hall. Ang kalihukan gitumong aron mahatagan og igong kahibalo o kahanas ang mga lider sa mga kababainhan sa nagkalaing-laing distrito alang sa pagpaambit sa pulong sa Dios nga epektibo. Isa jud ako nakapadasig kan nga programa no nga kani kita nga mga babaye ang yan jud ay punta nga musangyaw sa mga balita tungod kay malipayon kay mi nga nakasuroy mi ganiha sa amo ang na-interview tungod pud nga residido pud kay sila nga mo dawat sa kamatuoran manang sa akong kinabuhi malipayon kay ko nga natabo ning sa among kinabuhi karon nga training dako kay mig experience karon nga adlaw maningkamot yun mi sa among distrito nga amo yung paningkamutan nga amo yung mabuhat ang usa ka obligasyon namo nga usa ka woman sa among training nga mabuhat jud namo nga makakuha jud mig mga hamiling kalag dito sa among distrito. Ang maong training gipanguluhan ni Pastor Eliezer Bacos ug Ma'am Shirley Bacos nga mao'y nagpahat sa mga nagkalaing-laing leksyon ug nagpadasig sa pagdala sa ebanghelyo. Mga kababayan, this is not the end, but the beginning of giving and sharing the Bible message of truth to other people aron nga mapadali ang pag-anhi sa Ginoo, mapaluag ang gingharian o labaw sa tanan. Mga kababayan, makapamauli na kita sa langit nun nga puloy-anan o bani Ginoong Hesukristo for eternity. Anang dapit sa kahaponon, mihimog usa ka pag-survey sa mga kasilinganan nga panimalay ang mga kababainhan isip pag-aplikar sa mga lektura nga ilang nakatunan sa maong at pagbansay. Gi-invite sila para aning nga programa arag sila gyud nga mahimo maka-experience sila nga dili lang sa gisulti sa atong mensahe nga mas stagnant sila but ma-engage sila aning buluhaton sama sa atong theme karon nga I will go reach my world. So mao nang atong usa ka tinguha nga ang atong mga kababayan na ma-equip og mahimo silang madasigon sa ilang pag-alagad o pagmensahe. Sa pagtapos sa programa, ang mga delegado mibiya nga puno sa kadasig og lig-on nga katuyuan andam na sa pagpatuman sa mga leksyon nga ilang nakatunan ug sa pag-abot sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito o iglesia. Ang misyon magasugod sa atong kasing-kasing ug matapos pinaagi sa pagtandog sa kinabuhi sa uban. Andam ug sangkap na ang atong mga kababainhan alang sa umalabot nga mga buluhaton alang sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga katawhan. Kini si Sandra Day Batubalunos alang sa MISPA Live News and Commentary. Dagang salamat niya ng report sa atong mga kababaihan. Salamat po kapaglaom Sandra. Og dugang nga report mga higala gikan sa maong konferensya pagkabot sa usa ka inklusibong munisipyo sign language training program gimugna alang sa Payao LGU. Ano si Kapulam James Maglangit. Aron mapalambo ang inklusibong komunikasyon ug mas mapaligon ang serbisyo publiko, gipahigayon ang duha ka adlaw nga pagbansay sa basic sign language diin hugpong sa magbubuhat sa gobyerno ug uban pang ahensya nagkahiusa dinhi sa Municipal Gymnasium Payao, Zamboanga, Sibugay. Nagkatigom ang mga government workers gikan sa laing departamento sa Municipal Gymnasium sa Payao niadtong Disyembre 4 ngadto sa 5 tuig 2024 alang sa usa ka makahuluganong sign language training program uban sa tema nga inclusive communication, building bridges with sign language. Actually, ang lungsod sa Payao
na-inspire aning gitawag na tong sign language training tungod sa nakita sa pud nato no ang panginahanglanon nga ang mga government workers in dealing with clients wala ta kabalo no nga isa duha ka mga kliyente nato na makabisita nga mga gitawag nato og deaf mute no mga PWD and maskin sa basic nga pamaagi at least ang atong mga government workers magka-communicate sa ilaharon nga magkahibalo or mapasayon no ang pag-serve sa ato ang mga constituents, especially kini nga mga individual. Ang kalihukan nagtumong sa paghatag og kasayuran bahin sa batakang sign language aron mapalambo ang inklusibidad ug accessibility alang sa mga persons with disabilities kun PWDs. Bilang isang Coast Guard na naga-responder kami sa laod na may mga tao din para alam din namin na yung mga tao na yung iba hindi din marunong magsalita talaga. So kung marunong kami mag-sign language, so magkaintindihan kami, sir. Gipasugdahan sa lokal nga gobyerno sa Payaw ang maong programa naghatag og importansya sa pagbungkag sa mga babag sa komunikasyon tali sa mga frontline workers ug sa mga komunidad hearing impaired. Ang maong pagbansay nagtudlo sa mga partisipante sa yano nga mga abilidad sa sign language nga magamit sa pang-adlaw-adlaw nga serbisyo sa publiko. Dili tanang PWD nga deaf and mute nga kabalo sila sa FSL. Mismo pod kami pod sa opisina dili pod mi kabalo paunsa namo i-entertain or mag-communicate mi sa isa ka deaf and mute kung dili namo ni gamiton ang inani nga training. So ang dako gyud siya ikatabang kay gumikan ang mga frontliner parihan namo nga frontliner mi sa opisina mao ang silbi nga magamit dili lang sa amo ang side sa amo ang trabaho kung dili pati na rin sa community nga amo ang maadtuan. Ang duha ka adlaw nga kalihukan natapos uban sa saad sa mga partisipante nga gamiton ang ilang bag-ong nakatunan aron mapalambo ang serbisyo publiko. Ingon nga unang lakang inklusibo nga pagdumala sa munisipyo sa Payaw, nagsilbi kining inspirasyon nga maghimo og usa ka komunidad diin ang matag usa adunay tingog ug bili. Ang inklusibo nga serbisyo nagsugod kini sa paghatag og tingog sa mga walay tingog. Pinaagi ni nga programa atong mapaabot kanila nga sila usab adunay bili og importansya ngana sa atong amahan. Kinis kay paglaom James Maglangit alang sa MISPA. Live news and commentary. Daghang salamat ka paglaom James niya ng talagsaon kaayo nga programa sa atong iglesia. Sa pagbalik mga higala, Stewardship Commissioning nagpakusog sa kampanya sa pag-ibanghelyo para sa tuig 2025. Og estudyante sa Adventist University of the Philippines, malipayong nakapasar isip top 1 sa 2024 Dental Licensure Examinations. Kiniuguban pa atong saksihan dinilang sa MISPA Live News and Commentary. Matapunan man ang adlaw pag-ulan apan pagkahuman bangaw malantawan. Bisan sa pagsulay adunay kalipay ayaw pagkabudlay aron mula huta. Kung ikaw nag-inusara karong panahon na ayaw kabalaka ang Diyos na naara. Bisan sa kamingaw adunay kalinaw padayon lang sa panaw sa matagad lang. Kada segundo sa ulugon pagdaigta padalog tugon tanang himaya ikinhawa alang sa ngalan niya. Mag-uban ta sa panahon sa paghinata kay kauban ang Ginoo Diyos sa
kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayon niya, kasa sa paglaom para sa matag usa. Lakson pa ang kaugmaon nga giabdang niya pa ralang sa ato ang sugatan ta ang bagong tuig nga puno paghigugma sa matag usa. Kada segundo sa ulo ko day dapat dalong tugon kanang himaya iginhawa alang sa ngalan niya. Mauban ka sa panahon sa paghinatagay, kauban ang Ginoo sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayo niya, kasa sa paglaom para sa matag usa. Kasang away sama, Kasang puno sa gugma mo, kasa sa paglaom. iambito sa uban. Mauban na sa panahon sa paghinatagay, kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayo niya, kasa sa paglaom para sa uban na sa panahon sa paghinatagay, kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayo niya, kasa sa paglaom para sa kauban na sa panahon sa paghinatagay, kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayo niya, kasa sa paglaom para sa kauban na sa panahon sa paghinatagay, kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayo niya, kasa sa paglaom para sa kauban na sa panahon sa paghinatagay, kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayo niya, kasa sa paglaom para sa matag usa. Matag usa. Matag usa. Matag usa. Daghang salamat sa matahong nga awit ug ang mensahe niini. Mga higala, Stewardship Commissioning nagpakusog sa kumpanya sa pag-ibanghilyo para sa tuig 2025. Ang Stewardship Commissioning nga gihimo gikan sa Nobyembre 29 ngadto sa 30 2024 nanawagan sa estratehikong mga paningkamot sa pagpalig-on sa pag-ibanghilyo o mga inisyatibo sa kampanya para sa 2025 ngadto sa tanang misalmot ng mga simbahan sulod sa Southwestern Philippine Union Conference. Gipahigayon sa SWPUC Guest House sa Cagayan de Oro ang maong kalihukan, naghiusa ka 200 ka mga partisipante o nakakita sa mga report nga gipresentar sa 13 ka COP compliant nga mga simbahan. Ang SWPUC Stewardship Director Pastor Michael Capapas mipahayag sa katuyuan sa kalihukan nga nag-ingon kini mao ang pag-edukar sa simbahan mahitungod sa sistematikong paghatag aron kini makapalig-on sa panginahanglan. Ang SWPUC Stewardship Department magatutok sa iyang mission base sa tema God First, My Lifestyle, nga adunay mas gipakusog nga pagdani sa mga young adult sa mga simbahan sa 2025. Among giawhag ang matag usa nga atong iapil sa pag-ampo ang maong kahimuan sa atong iglesia. Daghang salamat niini nga report.
Mga higala, usa na usab kanindot nga balita nga nagdala og garbo sa atong iglesyang tulunghaan. Estudyante sa Adventist University of the Philippines, malipayong nakapasar isip top 1 sa 2024 dental licensure examinations. Hindi ako to, si Lord sito. Mo kini ang gisugin ni Dr. Biamor Dante Carranza nga dili siya apan ang Ginoo kay migawa siya isip top 1 ato sa Nobyembre 2024 dental licensure examinations nga nakakuha og talaong saong score nga 84.40%. Si Dr. Bea ingon sa kasagaran niyang nailhan, mipaambit sa personal nga mga hagit o espirituhanong mga kasinatian nga nagiya kaniya sa tibok niyang pagpangandam alang sa board exams. Laing tuig na usab alang sa pagpadayon sa buhat sa kaumahan sa Ebanghelyo dinhi sa teritoryo sa Mindanao o sa maabot sa nagkalain-laing ministry sa Iglesia Adventista. Nining adlaw atong hatagan sa atong mga pagplano ang mga aktibidades nga makapabag-o sa atong kinabuhi o makadugang sa kaikag sa pagmantala sa maayong balita sa katawhan sa Dios. Kauban ang Vice President for IEL NDR sa SWPUC, Pastor Jeremiel Pamunag, alang sa Mizva Commentary. Paglaom 2025 na, and this is the first Sabbath of the year. Happy Sabbath ka natong tanan o ginaot pa nga sama sa tuig 2024 kita gihapon nagmadasigon og nagdilaab ang atong pangandoy og pag-apil sa pagbuhat sa mga buluhaton ebanghelyo. Ang uban ka nato no nangandoy nga mahimong kabahin, apan ang uban nahimong kabahin na niini. And we would like to tell you mga kapaglaom nga if ang atong 2024 nga tuig puno sa daghang aktibidades, puno sa mga life-changing experiences, mas labi na karon sa tuig 2025 mga kapaglaom. So atong makauban karon ng Vice President for IEL NDR of Southwestern Philippine Union Conference, ang headquartered sa Seventh-day Adventist Church, sulod diri sa Southwestern Mindanao, Philippines, mga kapaglaom. Pastor Jeremiel Pamunag. Pastor, how are you and happy Sabbath? I'm good, Ma'am Charm. Happy Sabbath sad and Happy New Year. Happy New Year. Yes, Pastor. I would like to give you time to greet our viewers now for your New Year's greetings. Yes, akong gipangumusta ang tanan natong mga kaigsuunan, tanan nato nga mga care group leaders, ang atong mga elders sa atong mga churches, ang atong mga district pastors, ang atong mga admin o directors sa mga matag mission and conferences. It's another year nga atong nakita karon nga gihatag sa Ginoo nato, and I'm assured nga ang Ginoo, Ma'am Charm, by His grace, ang atong panlantaw sa unahan uban sa atong dako nga kalabuton ini nga tuig gikan sa ato ang iglesia, mahimo nga atong mabatunan pinaagi sa gahom sa atong Ginoo. Thank you so much, Pastor, for that encouraging statement for the new year. Pastor, our calendar is full of events and activities, Yes. but we could not name them one by one. Can you just give us a glimpse or maybe a window of how our 2025 would look like in a perspective sa usa ka miyembro sa atong iglesia lokal? Yes, of course, dili na to masugdan mga kapaglaom o Ma'am Charm ang tuig without prayer and fasting. Musunod dayon by next week ang ato dayon nga 10 days of prayer. Kay ato gyud nga pangayoon sa Ginoo ang iyahang giya, ang iyang gahom unya makaapilta ni ining pag-andam pod sa atong mga iglesia o sa atong kaugalingon. Pinaagi ni ining 10 days of prayer. Ug nagtuo ko nga during this week ang Ginoo maghatag nato og dugang kadasig og perspective pananaw sa unahan unsaon nato mga kaigsunan mga kapaglaom ang ato gihapon nga mga kalabuton, ato gihapon nga makabot ni nga tuig the same as last year nga ang Ginoo gyud naghatag nato og kalampusan. Kumbaga, Pastor, our church chose to start the year with an intensive week of prayer. And Yes, this Ma'am is Chan. not just happening in the offices, Yes. but also sa mga local churches. Yes, gikan na gyud sa General Conference. So worldwide Dayon, church. Dayon sa SSD, there is SWPUC.
o ngadto sa mga district ug local churches. Ang tanan gyud ni Ma'am Charm, it's a worldwide unified prayer nga atong himuon to start the year. And para nako nindot kaayo ni siya nga kanang warag gihimo na to nga program sa church. So humana na dayon magsunod-sunod na din ang atong mga seminars, of course, kay to follow up para sa ato ang yearly program o mga plans na to within this year, mga kalabuton na to. So we need to visit missions and conference and inspire our leaders alang sa ato ang kalabuton ini nga tuig. Yes, mga kapaglaom, if you're watching us right now and you don't know where to go, just find a Seventh-day Adventist Church ug ma-experience nimo ang usa ka semana sa mga pag-ampo. So you can also log on to Hope Channel for our Week of Prayer. Ato ni siyang i-live mga kapaglaom ang tanang mga messages diri. So among gipaning kamutan nga maabot diha sa tagsa-tagsa kaninyo kapinoy-anan para pod sa inyong matag pamilya, do na pod mo'y Week of Prayer nga ma-experience. Yes, that will be on January 12 to 18. Ang uban po mag-start January 8 to 18. So it's 10 days mga kaigsuonan. All right. Pastor, now let's move forward. Yes, next week it's gonna be a week of prayer and maybe motivation sa atoa nga makahimuta sa mga dagkong butang ining tuig 2025. What are the highlights or big stuff nga atong ma-experience for 2025? Yes, ang usa gyud kadako ay nga challenge na to karon nga year, mao gyud ang atong pag himo nining gitawag natong Harvest 25. Ang Harvest 25, tanang division na ay kaugalingon ng mga initiative. So na to pagkatutan nato mga kalabuton. Pastor, sorry po tunta ka diya. When we say about harvest, what does it mean? Reaping time. Another milestone na sa another continuum is another year sa church. So this time, morning warang mo culminate sa ato ang So sa ato pa Pastor, ang ato iglesia na siya 5 ka tuig. In every chapter 1, chapter 2, every 5 years natay goal nga gina-set. Then karon ang ika-5th year of this quinquennium from what year? 2021? Is it from 2021 to now 2025? And now this is the last year for this quinquennium, and that's why we are gilusad nato ning Harvest 2025. Yes, nag-start actually Ma'am Charm niya kung 2022 kay pandemic man nga time. So, 2021 ang last na to. Kahimutag constituency. So, this time atong makita nga mao na mo culminate sa kini nga quinquennium. Mao nga focus kayo ta og hingan lang nato ni og Harvest 25, gikan ni siya sa ato ang division, atong gisuportaran. In every onset, Pastor, mas gika murag exciting yun siya kung last na. Kay murag naadi ang pinakabongga nga mga panghitabo. Speaking of mga panghitabo nga bongga, Pastor, and it's reaping time, it's harvest time, what are we expecting? Yes, this year mo expect ta og grabe ka intensive kayo nga mga program og by January to March sa ato ang strategic plan o action plan nato sa church. That is the time for preparation. So mao na ang time sa atong pag-prepare. 3 months ang tanang mga churches mo engage gid ta og community outreaches. And then maghatag-tag mga publications nato, mga books, maghatag-tag mga flyers, mga magazines o unsa atong mahimo sa community nga makakonekta nila. Preparing the soil. field. Kung sa farming pa nga kanibitaw metaphor sa ato ang evangelism is you prepare pa nato ang farm, ang soil. Yes. So we have to prepare the ground. You have to go to the communities and tell them about the Word of God, tell them about our church. Yes. So that time karon nga month it was approved nga morning time nato sa ato ang preparation. Although naagyapon tay mga tigom-tigom, naagyapon tay baptism, but during the month of April
padulong na siya sa May, ang atong church nag-approve yun nga ang himuon na to mao ng panahon sa atong reaping time. So ang mahitabo, ang tanang mga elders or church officers nato or members sa atong church maghimo gyud og evangelistic campaign. So by church gyud ni, dili gyud by district. Kada church maghimo gyud more or less mga duha ngadto sa tulo, pero okay na Ma'am Charm, basta at least ang church mo engage ana. And then June, July, ang muwali na pod, ang maghimo na pod og evangelistic campaign, mao na pod ang ato mga district pastor. Of course, with corresponding budget, Ma'am Charm. Nga gipadala nato gikan sa SSD. Thank you so much. Unya, ang ato mga pastor magwali din, August to September, mao na dayon ang ato ang mga visiting evangelist. Or uban nato nga mga bisita from other mission and conference or other countries nga atong suportahan og sa October, September, October, November, December kana mao na ang wali sa ato ang mga director sa dagko na to nga mga union o sa SSD. Wag na human ang 2025, Pastor, no? Katapos atong isgutan. Pero dili na lalim, Ma'am Charm, yes. Loaded ang atong calendar, and actually, we're just talking about evangelism. We're not talking of other aspects sa atuang sa entire church nato. No, we still have a lot of, we have youth, we have Pathfinder Camporee coming up in February, right? And we have a lot of things that will digital evangelism. Yes. Aside from that, Ma'am Charm, we have already approved sad nga almost every month naagit tay department nga mo take charge ato ang evangelism nga atong himuon. So in that way, wala gyoy usa nga dili gyud maka-engage o maka-appeal or ma-involve sa atong program kay every month naagit tay department nga nag-assist, nagsalo niini og mooy responsible nga ang ato apong pagpadagan dili ta smooth sailing. Yes, dili bitaw magsapaw-sapaw, Ma'am Charm. Malipay ta sa initiative sa atong mga leaders nga ilang giingon atong gi-approve na Ma'am Charm. So daghan pa kay mga program na apatay Caravan for Mission, na apatay every department. But our strategy, Ma'am Charm, is only one. Unified strategy. So ako itong gi-illustrate kaganiha sa atong sa Sabbath School nga katong 5 na to ka strategies ato itong masunod until nga moabuta sa gitawag o preserve nga ato na pong gamiton ang bag-o nga mga converts ato silang trainingon, ato silang seminar, i-involve na to sila na sa next year nga evangelism program. Pastor, we know that our church is kumbaga choosing leaders to lead out the different activities and different programs conducted by the church worldwide. But then we would like to know nga ang ato pong ang contributions ato mga members are significant to the success of the programs that we're having. So this time, Ma'am Charm, I appeal, no, labi na gyud sa ato mga churches nga ato yung i-activate ang ato ang care group. Kay once ma-activate ang atong care group, dili lisod ang atong pagpadagan ni ini nga program. Kay care group based gyud ni siya nga program mag-start karon nga bulan until April sa ato ang first na to nga evangelistic campaign nga ang magdala gyud care group gyud kay ang tanan member man sa care group ug ang tanan pod involved man sa ato ang evangelism program. So kung dinha na to siya sugdan, ang atong church ma-ignite gyud ta o magtinabangay gyud ta kay og dili po ta maapil, Ma'am Charm, ani ang atong buluhaton mahampered. So hopefully ang matag-usa na to mo engage gyud sila karon sa care group. So kung wala sila nag-active kaniadto, karon ako na mong gi-challenge nga mo appeal na ta kay ang panahon hapit na gyud, nakadungog na gyud mo sa mga balita, Ma'am Charm, and we need to tell people the soon coming of our Savior. Praise the Lord, Pastor, and we would like to invite 1, 2, and the entire family nga maghugpong kita aron sa pagsuporta sa mga buluhaton nga magkapadasig makapatambok sa atong espirituhanong pagkinabuhi, no. Daghan na activities, and we would like to appeal to you nga we're not just here to do the activity but also i-feel nato ang impact
sa Yes. activity sa atong mga kinabuhi. This is not just merely a program, right, Yes, Pastor? yes, Ma'am Charm. This is an experience that Yes. someone can attain para ma-change, leading to a life change, a heart that is being, kumbaga, surgery Yes, sa yes. Ginoo para mabago siya. Amen. O ginana, di ba, Pastor? Yes, and I believe, Ma'am Charm, nga, this is a repeated experience kay mao man naman gini ang ato ang lifestyle sa atong church. O I believe nga kung mo apil ta niini, ang atong kinabuhi karong tuig 2025 will be more meaningful, fruitful, unya mahimo gyud nga sentro sa atong Ginoo. Mao nga ako gyud mong gidasi kay di gyud mo magmahay once mo engage ta ani Ma'am Charm kitang tanan dinhi sa channel kamo bisag aha mo gibutang sa Ginoo si babaw sa kalibutan. Dako kog pagtuo nga dili gyud pakyason sa Ginoo ang iyang saad, and we will join together, we will work together nga maabot na to ang ato ang goal. Thank you so much, Pastor. Our care groups are really doing their best, no? Gihatag ang effort, ang resources alang sa mga buhat sa ebanghelyo. And if you are an OFW who wish to join in the cause of evangelizing, let us know, mga kapaglaom, because you have a lot of contributions to do. Pwede gyud kaayo gihapon mo mutabang, pwede mo hatag sa inyong mga suporta, maybe not in labor but in financial matter, or maybe in prayer. We all need that, mga kapaglaom. 2025 can be full of different challenges also, and maybe our atong mga, kumbaga, i-hurdle nga mga circumstances are not that easy. But we want to appeal to you to pray for us. Pray for the entire church and pray for our pastors. Daghang salamat, Pastor. And I'd like you to pray for our viewers today as they start their year 2025. Okay, sige Ma'am Charm, agampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pagluwas kanamo sa nang labay nga mga katuigan. Hangtod karon imong gibutang kanamo sa mga tubangan ang usa gayod ka buluhaton, usa ka dakong hagit sa matag usa kanamo nga ang among pag-apil ni ini nga buhat intentional ug labaw sa nga tanan, mo commit kami Ginoo, mo decide kami sa pag-apil ni ini nga buhat kay maurag yun ni paagi nga kami maandam sa duol na nimong pagbalik. Ug dili lang kami maandam Ginoo sa duol nga nimo nga pagbalik, kundi daghan pod nga mga katawhan makadungog sa imong minsay. Ug sila usab maandam, it might be ang among mga relatives, ang among mga silingan, ang among mga colleagues, o bisan asang dapita. Ikaw Ginoo magapadala sa imuhang gahom. O gani ako Ginoo nagampo sa matag usa kanamo nga bisan asa sila karon nahimutang ikaw maghatag kanila sa pinasahi nga panalangin. Tagai kami sa panalangin sa maayong panlawas, panalangin sa maayong nga kinabuhi, kalinaw sa pangunahuna. Ug labaw sa nga tanan Ginoo ako nagampo nga ikaw magagamit kanamong tanan nga mahimo kaming instrumento sa kaluwasan sa uban. Gamita kami Ginoo nga sa dili pa ikaw mobalik, mapuno kami sa kadasig ug kasiguruhan bisan unsay mahitabo niini nga kalibutan, among masiguro Ginoo ang among kaluwasan. Ako nagaampo nga ikaw magauban padayon niini nga programa ug ngadto sa buluhaton sa iglesia. Akong giampo nga karon nga tuig magmalampusan ang tanan ug amo kining gisalig kanimo gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Pastor Jeremel Pamunag, ang atong Vice President for IELNDR, diri sa Southwestern Philippine Union Conference, ang headquarters sa Seventh Day Adventist Church, diri sa Southwestern Philippines, mga kapaglaom. May the Lord God bless you and keep you, and ang atong kadasigon atong ipadayon ining tuig 2025. Karon akong ibalik ang kapaglaom analiza alang sa mga dugang detalye diri sa Mispa Live News and Commentary. Dagan salamat kapaglaom Charm ug Pastor Pamunag niya nang maundanon nga diskusyon kabahin sa atong mga angay nga atangan ug andaman nga mga aktibidades sa atong iglesia ning tuig 2025. Og mga higala anhita sa sugilanon nga naghatod og dakong paglaom. Ani ay istorya sa atong igsuon nga nagdako sa pamilya nga dili magtutuo. Nag-apil sa mga bisan unsa nga mga bisyo, apil na ang droga. Niapil sa fraternity o gapang hilabot og mga butang nga dili iyaha. Niabot ang punto sa iyahang kinabuhi nga gitawag gayud sa Ginoo og siya giluwas ni ining mga bisyo.
Mga igsoon, ani ay sugilanon ni kapaglanglian Carl Acosta kinlang sa Stories of Hope. Ako si Glenn Carl Acosta from Cagayan de Oro City. Nagdako ko sa usa ka influensya sa barkada. Yes. Na mga sayop nga desisyon nga nahimo o wala ko na gani nakagraduate sa ko ang high school tungod sa mga bisyo. Hanto yung update na ko third year, fourth year. Gisuportahan ko sa akong ginikanan na mosunod o kaning banda. Tungod ato nahimo natulay ang kaaway na kahimo o advantage sa kuha. Nasulayan ako ang pag-appeal sa mga dili maayo nga bisyo, sigarilyo, inom, ug bisan pa mga illegal nga droga. Kaso kung mga nahimo, na ay nasakpan ko na niapila ni nga fraternity, kini nga bisyo, gani niabot sa punto nga nagapangilabot ko mga butang dili tungod kay wala ko'y kwarta, kung dili gusto lang ko na maulit sila, masuko sila. Mga tao, mapalayo sa imuha, mga ginikanan, di nila ipapuyog ilang anak sa imuha, kay may influensyahan, o dili ayaw. Kunya akong ginikanan, mughilak na lang, kay wala sila mahimo ganako. Bisa na nakuang mga kaparinsihan, sulay na lang og buhi og mga istorya nga dili maayo nga murag wala na ko'y paglao. Niamot ang punto nga lalong yun nga pangunahuna nga inani na lang yun ay mura maning walay direksyon na akong kinabuhi. Unsa na lang mga ideya kong uma. Basta andam kay pangunahuna nga wala na kay opsyon andam dayon mo rescue o motabang sa tao nga andam mo surrender kaniya. Pagsulay na ako sa pag-decide nga magpili sa Ginoo, gidala din ko niya sa mission work. Sa diha nga ni-appeal ko sa ministeryo, sa SULADS, sa Amazing Facts, ug karon currently na ako sa PAMAS, nagahatag og paglaong sa mga kabatanunan, mga kahigalaan nato nga pareha na ko sa unang nga nawad lingkod og paglaong. Pinaagi sa kinabuhi nga gihatag sa ako, ako so again, nabatunan karon nga pinaagi ay sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa pagpili sa pag-apil sa iyang buluhaton, ang Ginoo pod pinaagi sa iyang grasya, iyaha po kang luwason. Sa pagluwas kanako sa Ginoo, karon kining mga kabatanunan, kining mga lugar nga dapat nga nanginahanglan pa og ministeryo sa mga kamot nga gamiton sa Dios, ang makatestimonya jud ko na pinaniagi ni kita magnabaton og tinud-anay nga kalipay nga di yun nimo matilawan kung naa ka sa kalibutan. So, sa mga batanon, posible na ipipila nga nalibog sila kung unsa ang ilang dagat sila muna-una. Sama kaniadto kanako sa kaniadto, ihatag ang imuhang desisyon, imuhang panguna-una, imong kinabuhi sa Ginoo, o ang Ginoo mugiyag yun nimo.
Dagang salamat ka paglaom Glenn Carl Acosta sa pagbahat sa imong sugilanon sa paglaom. Mga kapaglaom, kumusta man ang atong bag-ong tuig karon? Ready ka na ba nga magbag-o sama sa pagbag-o sa atong panahon? Unsa man ang atong angay nga andamon mga kapaglaom? Aniya si kapaglaom Ayesha ag aniya siya sugyot og mga tips aron kanunay ready og sa New Year magmalipayon. Mga higala aniya atong Miss Panahon. Ayong udto mga kapaglaom, kamusta man ang inyong nga pagsaulog sa bago nga tuig? Malipayon ba kamo nag-welcome ni ini? Karon mga kapaglaom, chill and relax kay ato ng pagkasataon kung unsa ang ato nga panahon nga ay welcome sa pagbalik sa trabaho ug klase next week January 5 to 11, 2024. For Sunday mga kapaglaom, magagihit ka ng atong temperatura from 23 to 30 degrees Celsius. Ang atong kalingitan that time will be at a few thunderstorms. On Monday, 24 to 30 degrees Celsius ang atong temperatura o pagaparisan kini sa mostly cloudy nga panahon. On Tuesday mga kapaglaom, 31 degrees Celsius ang pinakataas nga temperatura nga atong nga sinatian with isolated thunderstorms. O sa tunga-tunga sa atong nga simana, 24 to 31 degrees Celsius ang atong makauban nga temperatura with showers late. On Thursday mga kapaglaom, a few thunderstorms lang ang atong nga masanatian with a temperature from 23 to 30 degrees Celsius. On Friday, 24 to 30 degrees Celsius and with cloudy ang atong kalangitan mga kapaglaom. And finally, on Saturday, passing showers ang atong mga sinatian with 24 to 29 degrees Celsius. Sunset on Friday mga kapaglaom and Saturday is at the same time at 5:39 p.m. Ever wish you could remove highlighter marks from a book? Lemon just fades highlighter enough to make it virtually undetectable. Cut a lemon in half and get some juice on a cotton swab. Run the swab over the highlighted text and watch the color fade. Lemon juice from a container also seems to do the trick, though not quite as well on the pieces we tested. And the older the mark, the more stubborn it is to remove. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Na gani kag let go or nanay signs nga ipa-let go na kapaglaom, tuon gyud og let go. Kay sa ulahi ikaw ra gihapon ang masakitan. Ang Ginoo ra gayud ang dili kabuyan maskin unsa ug kinsa ka. Kini yung Miss Panahon, Miguel Ayesha Dumanca. Still we meet again rin sa Miss Panahon. Dagang salamat kapaglaom Ayesha sa weather update og sa tips nga unsa ganito pag naa gani marker Katong gamiton og lemon. Kan gamitan nato og mga kapaglaom sa itong mga estudyante diha og mga gagamit og mga marker kung naamoy gusto i-erase gamitan lang og lemon juice ibutang lang sa Cotton swab. And then imo din siyang i-erase. Wow, thank you so much for that tip. And sa hugot panahon na pag i-let go na ay nag-hold on. Dili na mag-hold on. So ato gina siyang tunon kapag laom na Liza. Kaya naman usay kapag laom no nga kanabitang usay kay natay attachment gid na nga mga butang or sa tao baka nga nabitaw niya maglisod tag let go pero kapag laom once na gani sign let go na. Oh, let go na. Yeah. Yes. And speaking of sa ato ang New Year. Yes, Happy New Year. Letting go sa 2024. Yes. Kung na yung pagbago, dapat bag-uhon nato ang ato ang New Year. Actually, nalibog ko kapag laom Ayesha ba, kay ingon sila, pag New Year, dapat, dakan maingon nga, bag-uhon na nato itong kinabuhi, kay bagong tuig na. Pero nga nung pag-birthday, maingon sila nga, ayaw pagbago ha. Basing ko na kapag laom na Liza, change for the better. Okay, change for the better di ay. And for the better sa atong mga kapaglaom diha sa tibuok natong iglesia, sa tibuok kalibutan, ato ang atong na-learn kaganina ang ato ang mga programs nga atong andaman karong tuig 2025. And I hope nga sa atong mga iglesia diha, sa atong mga churches, atong iapil sa atong annual program plan, aduna kita gipahigayon. And this is worldwide kapag laom Ayesha ang ato ang 10 days of prayer. And don't forget karong February na atay gipahigayon nga
Dato sa MVC nga Pathfinder Campery and sa ato ang Harvest 2025, we hope nga ato siya ibutang sa itong plan aron kitang tanan dili lang sa district sa itong mga churches maka-appeal kita sa aning nga buhat. Praise Lord kapag laman Liza no nga kanang maskin sugod pa lang gani sa atong year pero daghan na kay gianda mga tong missions and conferences para dasig gyud atong year 2025. Busa dasig igsuod. Og mao kato atong nakalap nga mga balita atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kini nga ubos ng igsoon, Annalisa La Victoria. Sugilanon nga makahatag kanato og kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini ang inyong kapaglaom, Miguel Ayesha Dumancas. Sa kanunay nang hinaot mga pulong sa gugma, magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magpadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matud nga puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.